Paglilinis sa creek na malapit sa North Luzon Expressway ang ininspeksyon kanina ng Department of Transportation at ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela. Ang sa LGU, tinitignan ang pananagutan ng mga pabrika kung nagtatapon ba sila sa estero. Ating saksihan. Noong nanalasa ang mga nagdaang bagyo at habagat, katakot-takot na baha at traffic ang namiwisyo sa mga motorista sa NLEX, gayon din sa mga nakatira sa mga kalapit lugar. Pinakaapektado ang mga taga Valenzuela at Balintawak. 11 creek sa Valenzuela papuntang May Kawayan, Bulacan ang umapaw. Nagpakalwala yung Lamesa Dam. Nagkaroon tayo ng mga overflow dito sa mga rivers. Hindi na nila makaya yung ganun kalalakas na ulan. Itong mga waterways na ito, creeks na ito, lahat yan konektado. So na-identify yan ni Mayor West at ng NLEX na mga critical na areas na kailangan natin i-clear. Kabilang sa mga pinakakritikal ang Paso de Blas Creek na kabilang sa mga nilinis para alisin ang mga bara. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, malaki ang nagastos sa dredging operation o pagpapalalim sa mga creek. In terms of heavy equipment, I think we're looking at almost 10 tao. Siguro daan na to, 200, 300 tao na to. No? So, pero wala, we have to do it. Kailangan talaga to tuloy-tuloy. Non-stop muna tayo dito hanggat hindi matapos tong rainy season. Ang mga creek hindi na kayang palaparin pa dahil wala ng easements ang mga pabrika sa tabing estero. Tinitingnan ang pananagutan ng mga pabrika kung nagtatapon ba sila sa estero. Pinapahuli ko ngayon lahat ng mga nagtatapon sa wastewater kasi may nakita ko kami kahapon ng mga plastic pellets. So malamang hinahanap namin yung plastic factory na kung saan ang galing yun. Iminungkahi naman ng pamunuan ng NLEX ang pagtatayo ng mga water catchments sa mga dinadaluyan ng baha mula sa Rizal at Quezon City, pababa ng Camanaba at Bulacan. Hindi naman po natin may pangako na kasi po kakaiba na ang weather patterns ngayon. Kaya kailangan natin gumawa ng malalaking imbakan ng tubig upstream para maiwasan po yan. Sa Ilocos Region, nasa mahigit 500 barangay naman ang tinukoy ng DOST pag-asa na flood at landslide susceptible. Karamihan sa mga ito ay sa La Union at Ilocos Sur. Since yung mga dumaan na tatlong naunang bagyo at saka itong habagat, hindi pa kung kami nagda-downgrade, red alert pa rin po lahat itong natin buong Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa Pangasinan naman, ilang araw nang hindi nakakapalaot ang mga mangingisda. Mahirap po talaga. Mahirap naman po yung pupunta kami ng alanganin, ma'am. Nakaantabi naman ang Pangasinan DRRMO sa mga coastal area at mga residente rito, lalo na't may banta ng bagyong Fabian. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.